beloved Boss Mike Cervera. So mga kababayan ko, eto na nga ho. Naku, ewan ko ba? Nag-iiyakan sila. Matapos nga po mga kababayan na umiyak itong si Sara Duterte. Di ba umiyak si Sara Duterte? Ewan ko, baka eto strategy. Baka eto mga kababayan mga ano na naman ito Oo, paandar nila, no? Alam niyo naman ang kampo ni Duterte, madadrama no? Madadrama ho sila, mga kababayan ko. Ewan ko ba? Ba't ang dadrama ng mga yan, Boss Mike, alam mo na yung style nila. Eto mga kababayan, balikan nga natin yung pagdadrama ni Sara. Pasok! Dito magod sa Manila, nag-aarkila. Nag-aarkila lang ni Ayan, yan ho yung pag-iyak-iyak ni Sara. Oo pag-iyak-iyak ni Sara. Sumunod ho dyan yung mga vlogger nila Oo, habang nasa harap po ng Korte Suprema, abay nag-iiyakan ho sila. Hindi ko alam kung ano iniiyakan. Oo pero siguro umiiyak sila kasi kokonti lang yung pumirma. Ano? Nanguna kasi ito si Alaksara. Ayan, umiiyak Sige nga, padagdagan pa natin ng minuto. balay. So, dili mi komportable kung asa mi. Kita niya. Sinundan ho yan neto, si Badiday. Sinundan ni Badiday, sabi nga ni Ayan. Ang aking panunukula. Kita. Utang na, nakakatawa tong mga ito, mga kababayan. Sandali nga. Sandali nga, bago natin to padramahin si Roque. Dali. Wait lang. Ito. Sabi nga dito ng ABS-CBN, sa pagbabalik sa Davao City, inalala ni Sara Duterte. Ayan, Sara Duterte naiyak. Ano po? Ayan mga kababayan ko. Tapos sinundan pa na itong iyak ni Sara talaga. Yan. Dito magod sa Manila, nag-aarkila. Nag-aarkila lang ni Ayun na. balay. Yung nagpapaawa na ho, na kesyo nag-aarkila lang daw siya ng bahay. Kasi nga ho mga kababayan, wala siyang pera. Charing. Eto na ho ngayon mga kababayan na matindi. Yung mga DDS nag-iiyakan sunod natin si Roque. Na Yan na. ang aking panunukulan sa aking bayan. At yan na. Ang nais ko. Hindi ako naaawa, natatawa ako. Roque, ewan ko ba dati tapang-tapang mo. Diba? Roque, sige na, ulit ulitin mo Light, camera, action! Ang aking panunukulan sa aking bayan. At yan na. Ang nais kong maging dahilan para maalala ko ng aking mga kababayan. Alalahanin nyo daw siyang mabuting nanilbihan sa ilalim ni Digong. Okay, sige, tali natin. Salamat, Tatay Digong. Ala ko. Salamat sa iyong panunukulan. Salamat sa inyong pagmamahal. Salamat sa pagkakataong binigay mo sa akin para maglingkod. Bakit mamamatay na ba si Digong? Mamamatay na ba si Digong? Bakit nag-iiyakan sila? Putik na yan, mga kababayan ko, talaga naman, Siyempre, alam nyo naman, yung mga DDS, dalan-dala dyan. Sa ganyang mga padrama nila, dalan-dala yan. Tuloy. Mga iyong boses, sana po, meron pa akong mas marami pang nagawa para maging makatulong sa inyong paglaya. Pero hindi po tayo nabigyan. Hindi ka nga kinuha. Diba, Mer?
Hindi nga kinuha ito na maging abogado ni Digong eh. Tapos dumadrama ng ganito, di ba? Naku, Roque, gamit na gamit mo rin yung matanda, parang ikaw si Sara eh. Oh. Ng pagkakataon. Salamat na Digong. Huwag po kayo mag-alala. Kahit po nasa bayan ng Pilipino, kasama po namin kayo. Sa aming dalangin, sa aming mga puso, sa aming pang-araw-araw na buhay. Diba? Ano nangyayari sa mga DDS? Walastik talaga mga kababayan ko. Ano, pang Regal Shocker. Ano ba yan? Ewan ko ba? Oo. Hindi. Parang ano kasi mga kababayan, parang may something sila eh. Pero mo, nag-iiyakan ng ganyan. Ano ba? Putik talaga oh. Oh. Hindi po namin makakalimutan. At pinapag- Parang mamamatay na. Parang huling mensahe na ni Roque. Kasi feeling niya mamamatay na si Digong eh. Alam niyo mga kababayan Alexis Brian, mukhang meron akong uulinigan. Tanong lang naman hindi kaya papatayin na nila si Digong? Alam niyo mga kababayan, kung may papatay man kay Digong, hindi magbibinipisyo si Pangulong Bongbong, baka ibintang na naman kay Pangulo yan Ang magbibinipisyo dyan sila Sara. Yan, yung mga anak ni Digong. Kung sakaling may pumatay kay Digong sa kulungan, mga kababayan ko, tandaan nyo, ang suspect dapat si Sara agad. Grabe, no? Parang inuunahan na ho nila na para bang namamaalam na po sa patay tignan nyo mga kababayan yung salita, Kahit po nasa bayan ng Pilipino, kasama po namin kayo. Sa aming dalangin, sa aming mga puso, sa aming pang-araw-araw na buhay. Hindi po namin makakalimutan. At pinapangako ko po sa inyo, hindi po magtatagumpay ang puwersa ng kadiliman. Anong pwersa? Hindi talaga. Kaya nga kayo natatalo eh. Sabi ni Roque, masa po kayo tatay na hindi po magtatagumpay ang pwersa ng kadiliman sa pwersa ng mabuti. Kaya nga natatalo na kayo eh. Kasi kayo yung pwersa ng kadiliman. Diba mga kababayan ko? Ayan na. Nakikita na ng taong bayan na kayo ay talo na. Tama ka. Ang pwersa ng kadiliman ay kailanman hindi magtatagumpay sa puwersa ng kabutihan. Diba mga kababayan ko? Cash. Tignan nyo, Paul Magalong Walang yung Roque to. At mabibigyan po natin ng katarungan ang ginawa nila sa inyo. Putik na yun, ang katarungan kay Digong meron. Sa mga pinatay ni Digong, wala yon. Nabibigyan na ng katarungan yung pinagpapatay niya, Roque. Yun yung malinaw dito. Yung ginawa sa kanya, yun yung parusa. Kaya siya nagkakaganyan kasi sa kagagawan niya. Hindi kagagawa ng ibang tao. Siya mismo ang gumawa. Kaya siya nakulong. Kaya siya mananatili na diyan sa ICC. Ito naman si Roque talaga, niloloko mo na naman yung mga tao eh. Di ba? Tama, mali. Live po ito, Len Mariano ganyan din ako. Si Arnold Lopez, ganyan din eh. Di ba? Tuloy. Salamat mga kaibigan. Alam ko, hindi ako nag-iisa sa emotional. Hindi ko sa sinabi ni Kaufman, kundi talaga sa sinabi ni Tatay Digong. Grabe mga kababayan ko, si Roque, natatawa ko dito. Ang tapang-tapang neto dati nung tagapagsalita ito ni Digong sa Malacanang. Ngayon mga kababayan ko, parang parang nag-iba ho yung nag-iba ho yung kanyang imahe. Yung dating imaheng matapang na bading,
Ngayon ho, mga kababayan, naging bading. Oo, naging bading sa may kulungan eh. Grabe, no, mga kababayan ko. Iyak talaga sila, oh. Sapat na ang aking paglilingkod. At yan ang nais ko maging alaala ng aking mga kababayan. Tignan niya. Sapat na ang iyong paglilingkod. Sapat na yung aking paglilingkod na sana'y maalala ng ating mga kababayan. Putik na yan, ano bang paglilingkod? Bakit dumami ang pera mo? Yun ang sagutin mo. Bakit ka kasali sa Pogo? Yun ang sagutin mo, Roque. Bakit natagpuan yung nagtatagong mastermind sa Pogo doon sa bahay mo sa Baguio? Ang liwanag ko mga kababayan ko, hindi ko naiintindihan ng mga DDS yan Oy, tanungin nyo si Roque, bakit dumami ang pera niya na sandamakmak bigla? Bakit kasali siya sa Pogo? Bakit yung mastermind sa Pogo sa Banban, mga kababayan ko, bakit sa bahay niya nagtatago? Alam niya naman pinaghahanap yan. Sige nga. Tapos may land grabber pa raw. Ang problema kasi sa mga DDS, hindi ho tinitignan yung mga ganong bagay Nakatuon lang sila kasi si Duterte. Kahit na masamang tao ka, basta kumampi ka kay Duterte, oy, naku, maniniwala ako sa'yo Ganito ang mentalidad. Ganito ang mentalidad ng mga DDS. Kahit ka masamang tao, kahit ikaw pa si Atong Ang, kahit ikaw pa si Roque, na alam mong maraming issue, kapag kumampi ka kay Duterte, sasambahin ka ng mga DDS Di ba? Sasambahin ka ng mga DDS. Gaganon sila. Oh my God! Tama po kayo! Si Duterte lang po, si Duterte. Si Tatay Digong lang. Utak na yan, Ganon sila. Walastik ka, itong mga ito Kailangan kumampi ka lang kay Duterte, okay na yun Di baling masamang tao ka Di ba? Kita nyo, mga kababayan ko? Ganyan sila. Lipat tayo mga kababayan lipat tayo dito. Gusto yung panoorin to ng buong buo? Wait lang. Hindi ako magsasalita Okay, panoorin nga natin ang buo. Nagawa ko na ang aking panunungkulan sa aking bayan. At yan na ang nais kong maging dahilan para maalala ko ng aking mga kababayan. Salamat, Tatay Digo. Salamat. Bumangon ka na. Sa iyong panunungkulan. Sabi ko ba bumangon ka na, sa iyong pagmamahal. Salamat sa pagkakataong binigay mo sa akin para maglingkod, para maging boses. Sana po, meron pa ako mas marami pang nagawa para makatulong sa inyong paglaya. Kaya hindi po tayo nabigyan na ganyang pagkakataon. Salamat Tigo. Huwag po kayo mag-alala. Kahit po nasa bayan ng Pilipino, kasama po namin kayo sa aming dalangin, sa aming mga puso, sa aming pang-araw-araw na buhay. Hindi po namin makakalimutan. At pinapangako ko po sa inyo, hindi po ang tatagumpay ang puwersa ng kadiliman. At mabibigyan po natin ng katarungan ang ginawa nila sa inyo. Salamat mga kaibigan. Alam ko, hindi ako nag-iisa sa emosyon mo. Hindi po sa sinabi ni Koma, kundi talaga sa sinabi ni Tatay Digo. Sapat na ang aking paglilingkod. At yan ang nais ko maging alaala ng aking mga kababayan. Parang si Roque, mga kababayan, alam nyo, doon sa amin, di ba? Sa atin sa norte, di ba? Parang ganyan yung mga mga may mamamatay at mamamatayan. Di ba? Pagka nandoon, dumong out na nga, di ba? Apay tagas tati, rami na kayong tatangko. No!
mangutan tada, uy, kami amin na. Putik na yan, mga kababayan. Ganon na ganon no si Rocky. Ano? Anyways, hindi lang ho yan ang umiiyak, mga kababayan. No? Hindi lang ho siya. Eto, mga kababayan ko, ha? Panoorin ninyo. Pasok! Mere allegations. Tignan nyo, ito, isa pa. Sino to? Si Greco Bellica, iiyakin din, mga kababayan pala. Putik na yan, ha? Iiyakin, no? Panoorin natin, mga kababayan, kung paano umiyak to. Pasok! Right, but those are mere allegations which former Senator Trillanes has denied. Now, about your question... Defending kasi Trillanes. No, I'm just saying, iba yung allegations of facts. Kita nyo, mga kababayan ko, nakikipag-away sa host, oh. Nakita nyo, mga kababayan ko? Nakikipag-away eh. Pikon na pikon eh, mga kababayan ko, hanggang pang SMNI ka lang kasi. Doon sa SMNI, mga kababayan, si Greco, alam nyo, doon lang to kasi walang kukontra. Pero dito, mga kababayan ko, nako, mukhang napasubo siya. Ito na. Si Trillanes na nagsabi nun eh. Yes. Your interview. No. We have interviewed Para maging him. patas. We have Yung interviewed him. President Duterte allegations din yun eh. Okay. So dapat i-try dito. That's the point. That's allegations with proof. Yung allegation kay Digong may proof yun, may patunay yun. Greco, Greco, yung kaya kay Digong may patunay na yun. Diyan sa mga 18 Marines na yun, wala pa eh. Nagsalita na nga ho, mga kababayan ko, Remulla eh, si Ombudsman. Pinatotohanan na eh. Yung affidavit nila, mga kababayan, mali-mali eh. Mukhang baliktad, attorney baliktad talaga yung gumawa eh. Nakikipagtalo eh. Elected by the human rights organizations. Pero wait lang. Let me move on to the next point. No, you brought it there. No, let me move on to the next point. Ferdinand Marcos Sr. was in power 1960. Nandito na si Biyahe Nicoy, ha? Biyahe Nicoy, Nako, mga kababayan ko, si Biyahe Nicoy, nandyan, ha? Nyo nga, yan, ha? I-subscribe nyo. 5 to 1986. May ICC, may International Criminal Court, not back then, but the Philippines didn't ratify the Rome Statute until August 30, 2011. So that answers your question, why Ferdinand Marcos Sr. wasn't brought to the Hague, because we weren't part of the ICC the Philippines then. is capable of handling Inang na ho, mga kababayan, nabwisit na ho yung host. Inang na si Greco, iyak ng iyak ho eh. Our beloved Boss Mike